Praise the Lord. God bless po, beloved preacher, Brother John. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal sa mga oras na ito. Tayo po ay manalangin bago po sa ating pag-aaralan sa hapon na ito. Hallelujah. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit, ng lupa, pinakamamahal namin Panginoong Hesus. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa dakilang kahabagan sa amin, mahal na Panginoon, sa paggabay sa amin, sa pag-iingat sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na muli kami tinipon, mahal na Panginoon, sa dakong ito, upang magpuri, magpasalamat sa iyo, amang banal salamat sa iyo, napakatamis sa presensya, na aming kalalakasan, na aming kagalakan, mahal na Panginoon. Hallelujah, salamat sa paglangis ng mga nauna yung tunay balang gawain. Ang banal narito kami sa pinakamalagang bahagi, ang aming pag-aaral, pakikinig ng balang salita. Buksan niyo po nga pangunawa, bigyan mo kami ng kaalaman, karunungan, mahal na Panginoon. Asyang malingkod kami, tiyo lamang po malamang daluyan po ng papapalang espiritual. Ako po'y nagpapakubaba sa ganang akin, wala po kong kayanan, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang kami malapin lubos na umasa at pakisaway niyo po anumang hadlang sa aming kalagitnaan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, demons of hindrances, unbelief, doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to God. The highest praise, glory, honor, majesty belongs to our Lord Jesus Christ. Double respect, honor to the man of God. At pag-alaala po sa iniwan na turo na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, and to their beloved children at sa kanilang mga mahal sa buhay. Praise the Lord, magandang hapon mga minamahal sa mga beloved workers po na from Iriga, mga beloved co-preachers, sa inyong beloved brethren at sa nakasiwa sa atin, sa kanyang pong family, pagpalang hapon, mga minamahal. Amen, hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. No? Tayo po'y darako na mga kapatid sa ating pong Bible study. Kaya hinihiling ko mga minamahal ang iyong pong attention mga kapatid. Marahil po ang iba sa atin, lalo na po yung mga parents ay hindi gaanong nakatulog kagabi. Di ba? Totoo ba mga minamahal? Dahil siyempre, naroon yung ating pag-alala. Yung mga bata, ang sarap ng tulog, pero yung mga parents, nagbabantay kung ano ang mangyayari. Di ba? Sa balita, mga minamahal, super typhoon. Pag sinabi nating super typhoon, alam yan ng mga Bicolano. Alam na yan. Kung ano ang ibig sabihin ng super typhoon. 300 plus yung lakas. Grabe yan, mga minamahal. Kaya, alam nyo, malaking bagay din, malaking tulong yung advance po yung gawain. Dahil yung in-advance natin yung overnight, ginawa nating araw, yung Sunday in advance na naging Sabado. Doon, mga minamahal, ramdam natin yung buong puso na pananalangin sa ating mahal na Panginoon. Kasi iba, hindi ka na pwedeng maging kampante ba? Hindi ka na pwedeng maging na ay mahina lang naman. Okay lang yan. Hindi na, parang iniisip natin ano ang mangyayari sa ganitong kalakas na bagyo. Pero ito mga minamahal, naghihintay tayong lahat sa oras ng pagdating niya. Nagmamasid, nakikiramdam tayo. Pero naramdaman natin, bakit biglang humina? Bakit hindi ganon kalakas? No? Kaya, yung prayer natin, mga minamahal, na sabihin natin, wala na mahal na pastor, wala na manalangin sa atin. No. Kung noon, pinag-pray tayo ng mahal na pastor, para tayo po ay lumakas, ganon mga kapatid, hanggang ngayon, hindi nawawala yung prayer ng ating magulang sa Panginoon. Tayo po mga kapatid ay tinuruan ng manalangin, umiyak sa ating mahal na Panginoon, at ganun po ang nangyari mga kapatid. Kaya sabi ng iba, milagro daang makatugang. Milagro ngayon ang nangyari. Dahil yung inaasahan naming super lakas, biglang humina. Di ba? Kasi maraming nanalangin. No?
Sabi ko nga sa inyo sa Catanduanes, nung wala pa doon ang Jesus Miracle Crusade, every year, basta sinabing may bagyo, Catanduanes palagi yan. Pero mula nung ipinanganak doon ang GMCIM, madalang na lang kaming daanan. Hindi mo sinabi na hindi na kami dinadaanan doon, madalang na lang. Kunti na lang ang bagyo na dumadaan sa amin. Oh, kaya yun mga minamahal ay napatunayan din ng mga kababayan namin doon. Kasi yun ang pinasabi namin na mula na magkaroon dito ng Jesus Miracle Crusade, konti na lang ang bagyo na dumadaan sa atin. Sabi niya, oo nga no, parang nga totoo. Oh, di ba? Dahil sa panalangin natin, ang mahal na Panginoon kumikilos. Amen. Basahin natin mga minamahal ang una nating talata. Dito po sa Lucas 8:23 hanggang 25. Pakibasa po. Lucas 8:23 hanggang 25. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 8, ang bersikulo ay 23 hanggang 25. Nasabi, datapwat samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog at bumukso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan at sila'y nangagtitigib ng tubig at nangasa kapanganayban. Sa 24. At sila'y nagsilapit sa kanya at siya'y ginising na nangagsasabi, Guro, Guro, tayo'y mga mamatay. At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil at humusay ang panahon. Sa 25. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? At palibhasay nangatakot sila'y nagsisipag-gilalas na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito? At na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig at siya'y tinatalima nila. Amen. Diba mga kapatid? Napakaganda po ng talata na ito mga minamahal. Si Jesus Christ kasama doon sa bangka, sa daong at natutulog ang mahal na Panginoon that time. Pero dumating na po yung unos, yung bagyo, nandun na. Yung mga alagad, ginising siya. Guro, gumising ka, mamamatay tayo. Sinaway ng Panginoon ang hangin at ang sama ng panahon. At ito po mga minamahal ay bumuti mga kapatid. Kaya sila po ay nagtaka na sinasabi, sino ito? Maging ang hangin at ang panahon ay tumatalima sa Kanya. Kaya pag-aralan natin, mga kapatid, sa hapon na ito, ang tinatawag na the dual nature of Christ. Yan, nandyan po yan, kung mayroon po kayong ganito, yung booklet. Nandyan po yan sa booklet natin, yung dual nature. Basahin natin ito sandali. Our dear Lord Jesus Christ is a man, was not God. How is that? One of the attributes of God is that He is a spirit and His spirit, not flesh and blood, invisible. So when God came to earth in the form of man, His physical appearance was not God, but the spirit dwelling in that human form was God. The Lord Jesus then was God-man, possessing a combined godly and human nature, or a dual nature. When there is Jesus came in form of a man, he was just another human being regarding his flesh. But the big difference was this. If every human being was his own natural spirit, the Lord possessed not an ordinary human spirit, but the Spirit of God. He was during his earthly ministry. The very creator of the universe himself tabernacled in the flesh. Yan. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapan. Sabi dito, bilang tao, si Jesus Christ, hindi po siya Diyos. Kaya doon sa binasa natin mga kapatid, na na natin dito yung nature of Christ, yung dual nature. Kasi mga minamahal, bilang tao, natutulog siya. Diba? Bilang tao, natutulog siya. Pero bilang Diyos, mga minamahal, sinaway niya ang hangin at ang masamang panahon bilang Diyos. Kasi yung mga alagad niya, tao rin eh.
Pero wala silang power na ganun. So, mahal na Panginoon, bilang tao, nakatulog siya. Kaya sabi dito mga kapatid, as a man was not God. Hindi siya Diyos nung time na siya po ay natutulog. At marami pa dito mga kapatid na mga verses, no? Na nakasulat dito mga kapatid. Bilang tao daw po, siya po ay lumaki mula sa pagsilang sa kanya. At sa bilang tao mga kapatid, ang kanyang ina ay si Maria. Pero ito ang tandaan natin, hindi siya ordinary human being. Hindi siya ordinaryong tao. Amen? Bakit? Sa panahon na yun, nung nagbuntis si Maria, walang nangyari sa kanila. O alam nyo na yun, kung anong ibig ko sabihin. Di ba? Walang yung kontak ba? Walang kontak sila. Bilang mag-aasawa si Jose kay Maria, hindi pa sila nagtabi. Kaya nabuntis si Maria sa pamagitan ng banal na espiritu. So hindi siya ordinaryong tao. Pero maminamahal, yung kanya pong nararamdaman, parehas sa atin bilang tao. Nagutom siya, di ba? Napapagod. Nung ano nga siya, nung hinuhuli siya ng mga iskriba at pareseyo, tumakas siya, nagtago siya. Bilang tao. At nanalangin siya sa Ama. Bilang tao, maminamahal. Bilang tao, nagutom ang ating mahal na Panginoon. Nauhaw ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng iba, bakit nga kung Diyos siya, bakit sinabi niya na nauhaw siya, nagugutom siya? Hindi siya Diyos nung siya po ay nasa form ng bilang tao. Amen? Oh, di ba? Bilang tao, mga minamahal, si Jesus Christ ay sumakay sa bangka. Pero pansinin natin, bilang Diyos, naglakad siya sa tubig. Palakpakan natin ang ating malapan. Di ba? Naalala niyo yung kwento, mga minamahal, nung siya naglakad sa tubig, yung mga alagad ay sinasalubong na ng masamang panahon sa gitna ng karagatan, at nakita nila doon ang isang tao, sabi nila, multo. Natakot sila, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako nga. Ngayon mga minamahal, sabi ni Pedro, kung ikaw nga yung Panginoon, papuntahin mo ako dyan na lumalakad sa tubig. O sige, sabi niya, pumarito ka. O, bilang tao, mahina, nag-alinlangan, nung makita niya yung malaki ang alon, natakot siya at siya'y lulubog. After that, mga minamahal, nung sila po ay nakaakyat na doon sa bangka, sinamba siya ng mga nandoon sa bangka. Oh, kung tao lang yung sasabihin sa kanya, ay wag niyo akong sambahin, tao ako. Yung anghel nga, sinabi kay Juan, wag mo akong sambahin, wag mo akong luhuran. Tao, ako rin ay katulad mong alipin ng Diyos. O anghel na po yun. Pero nung luhuran, ang mahal na Panginoon nung time na yun, hindi niya po sinaway yung mga alagad dahil siya po ay nasa nature ng pagka-Diyos. Tama, mga kapatid? Amen. At alam niyo ba, mga minamahal, nung panahon na sa panahon ni sa lumang tipan, nagpakilala ang Diyos sa iba't ibang titulo. Titulo, ano? Pag sinabi nating titulo, hindi pangalan. Nagpakilala siya bilang Jehovah, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, and so on. Nagpakilala siya bilang Yahweh, Elohim, bilang may sabi pa, El Shaddai. Pero mga kapatid, paano ba siya nagpakilala kay Moses? Yan, basahin natin mga minamahal. Ang Diyos kay Moses, Exodo 3 talata ay 14. O 13 muna hanggang 14. Dito po sa aklat ng Exodo 3, Kapitulo 14. 13 muna, 13 13. hanggang 14. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kaniyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila?
At sinabi ng Diyos kay Moises, Ako yaong ako nga. At kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Amen. Oh. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ayan po. Ha? Sabi ni Moses, pagpunta ko sa mga anak ni Israel, tatanungin ako, ano ang pangalan ng iyong Diyos? Ano ang sagot ng Diyos? Sabihin mo sa kanila, sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. I am that I am. Ito mga minamahal, hindi po ito naintindihan ni Moses kung ano po ito. Basta yun ang sabi niya rin. Pero sa paglipas ng mahabang panahon, naintindihan po ito ngayon ng mga mananampalataya. Yung meaning na I am that I am, mga kapatid, ito po ang tinatawag na pangkalahatang titulo. No? Sa lahat ng titulo niya, ito yung nasa ibabaw. 'Di ba? Ano pong meaning nito, mga kapatid? Hindi po ito pangalan. Yung binigay sa kanya. Yung binigay kay Moses, hindi pangalan. Kundi, sa ibabaw ng lahat ng mga titulo niya, ito yung I am that I am. Oh, for example, anong sabi niya? I am the bread of life. Nasaan? Nandun di ba yung I am? Amen? I am your healer. I am your Savior. I am the door. I am the Alpha and Omega. I am the first and the last. Kaya itong sinabi niya kay Moses, mga minamahal, sabihin mo sa anak ni Israel, sabihin mo, I am that I am. Pero hindi po ito naintindihan ng mga anak ni Israel. Kaya sila po ay nagpasaway. Nakita na nila na iniligtas sila ng Diyos, nililiman sila ng ulap, paggabi, haliging apoy, hindi nila naintindihan kung ano ang meaning ng I am. Pero tayo ngayon, inireveal sa atin sa panahon ngayon na kung ano ang meaning ng I am. Dahil yun po ang number 1, I am the Lord your God. Amen? Yun po number 1, mga minamahal, ako ang Panginoon ng Diyos. Yun ang pinakamataas doon sa I am. Sunod doon, I am the creator of the universe. Siya ang may likha ng lahat, mga kapatid. Ngayon po, mga minamahal, sa pagdating ngayon sa bagong tipan, lalo na nung nagkatawan na ang mahalapay, nung nagkatawang tao, marami po ang naguluhan. No? Nagkaroon na po ng Trinity, one God, 3 person, mayroon na po ng 2 Diyos, mayroon pang ina ang Diyos. Marami na po mga minamahal mga pangalan ang tinatawagan ng mga tao. So ito po, mga kapatid, ay hindi po nila naunawaan ang salita ng mahal na Panginoon. Kahit tayo nung araw, mga minamahal, wala tayong kaalam-alam kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, kung anong ginawa ng mahal na Panginoon, wala tayong alam. Kaya ang mahal na Panginoon nagbigay ng man of God. Amen. Di ba maliwanag sa Jeremiah, mga minamahal, 3:15, bibigyan ko kayo ng pastor, galing sa aking kalooban, siya ang magpapahayag sa inyo kung ano yung tama, mga minamahal, kung anong klaseng pananampalataya ang dapat nating gawin, mga minamahal, kung anong karunungan mayroon, mga kapatid, ang Diyos, galing po doon sa prophet of God. Kaya, mga minamahal, ang prophet, marami po yan. May false prophet. Tama ba? At may true prophet of God. Kaya sa Bible, mga kapatid, maliwanag po na yung mga false prophet, ang tinuturo din, false doctrine. Yan. Maling doktrina. Ang tinuturo, dalawang Diyos. May tinuturo na si Kristo ay tao lang. May tinuturo na si Kristo ay maliit na Diyos lang. No? Sabi doon, Mighty God, si Jesus Christ, Almighty God, yung Ama. Hindi nila naunawaan, mga kapatid, na ang Ama mismo ay nagkatawang tao. Tama ba, mga kapatid? No? Kaya nagkaroon siya, mga minamahal, ng tinatawag na dual. Dual.
Kaya yung mga alagad, naguguluhan din yung mga alagad. Hindi nila maunawaan, mga kapatid, yung kalagayan ng mahal na Panginoon. Hindi nila maintindihan. Bagamat nakikita na nila na sinasabi na ng mahal na Panginoon na, ako ay nasa Ama, sabi niya, at ang Ama ay nasa akin. Ang ginagawa ko, sabi ni Jesus Christ, hindi ito nagmula sa akin, kundi ito'y nagmula sa Ama. Yung mga nakikita niyong himala na ginagawa ko, hindi yan nang galing sa akin, kundi galing yan sa Ama. Tama ba, mga kapatid? O ngayon, ano po ang nangyari? Dahil nakukulitan na yung mga alagad, basahin natin, mga minamahal, ang Juan. Dito sa Juan 14. 14, talata ay 7 hanggang 10. Aklat ni Juan 14, 7 hanggang 10. Dito po sa aklat ni Juan, ang kapitulo 14, ang bersikulo ay 7 hanggang 10. Sa 7. Kung ako'y mga kaila ninyo at mga kikilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon siya'y inyong makikilala sa siya'y inyong nakita. Sa 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sa 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. At nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa aming ang Ama? Sa 10. Hindi ka baga mananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa iyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Amen. Diba, mga kapatid? No? Yung mga alagad, mga minamahal, naguguluhan na sila. Naguguluhan sila, mga minamahal, kasi ang laging sinasabi ng mahal na Panginoon, yung Ama. Pero ang sabi ng isa, sabi ng mahal na Panginoon, kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong makikilala at siya'y inyong nakita. Oh. Kaya sabi ni Felipe, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Oh. Yung mga ibang pananampalataya, ang sabi daw dito, hindi daw po ito yung literal na ipahiling mo ngayon sa muya ang Ama. Ito daw po ay parang talinghaga, mga kapatid. No? Inaano nila, ibinabaling nila sa ibang definisyon. Pero napakalinaw, mga kapatid, na ang gusto ni Felipe, makita namin ng literal ang Ama. Yung sinasabi mong Ama, ipakita mo sa amin ngayon. Kaya anong sagot ng Panginoon? Sabi nabi ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano ngang sinasabi mo na ipakita mo sa amin ang Ama? Yan. Malinaw? Amen? Dahil mga minamahal, yung figura, ano ba yung figura? Figura. Ano ba yung figura? Lawgon. Ang lawgon kang Ama, yun na ito sulawgon kang aki. Amen? Taday man yung makahiling sa Ama, kung dahil siya magkatawang tao, mayong makakahiling sa iya, espiritu siya. Espiritu ang mahal na Panginoon. So, walang makakita sa Ama. Kaya, maminamahal, nung nagkatawang tao ang mahal na Panginoon, yun na yung sinasabi na nagkaigwan na siya ng dual nature. Kaya, mga kapatid, ipinanganak ang mahal na Panginoon. Tapos, babatuhin ang mahal na Panginoon ng mga nandoon mga Hudyo. Dahil ito po, basahin natin. Bakit siya babatuhin? 56 at 58. O hanggang 58. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Juan, ang kapitulo 8, ang bersikulo ay 56 hanggang 58. Nasabi, 56, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. 57, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo,
wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ay pinanganak sa Abraham ay ako nga. Amen. Di ba, mga minamahal? Sabi ng mga nandun, wala ka pang 50 years old, nakita mo na si Abraham. Ano ang sagot ng mahal na Panginoon, mga kapatid? Sabi niya sa 58, 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya naguguluhan yung mga kausap niya, yung mga alagad, yung mga nandoon, naguguluhan sila. Wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham. Diba? Yung word na ako nga, nandoon, sinabi niya, I am, bago ipinanganak si Abraham. Kaya yung dual nature niya, mga minamahal, kausap nila, yung nakikita nilang tao, pero yung nagsasalita sa kanila, nagsabing ako nga, yun po ang makapangyarihang Diyos. Amen. Oh. Napakalinaw, mga kapatid, no? Kaya, mga minamahal, yung isang tao na may nagtanong sa akin na, Brad, dalawa talaga ngayon ang Diyos. Pilit niya akong pinapaniwala na dalawa daw ang Diyos. Kasi sabi niya, no? Si Kristo ay Diyos din. At ang Ama ay Diyos. Oh. Dahil ang sabi niya, mga minamahal, nabasa niya daw sa Revelation, na yung mayroon daw nabanggit na kordero. At yung kordero ay nagbabanggit ng aking Diyos. Basahin natin para sigurado. Marami itong verse pero ito lang muna ang babasahin natin. Revelation. Dito, mga minamahal, sa Revelation 3 verse 11 hanggang 12. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 11 to 12. Ako'y dumarating na madali panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Sa 12, ang magtagumpay ay gagawin kong kahaligi sa templo ng aking Diyos, at ang hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaong buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Amen. Yan. Himay-himayin natin yan, mga kapatid. Dahil may mapapansin po natin dyan, na ito po, mga minamala, ito po yung time na po na nasa langit na siya. Tama ba, mga kapatid? Kasi na ito nag-resurrect na siya. Pero, mga minamahal, pagdating niya doon sa langit, dahil nagpakita siya kay Juan, no? At ito po yung naghayag sa kanya ng revelation. Sinabi dito, mga kapatid, ako'y dumarating na madali. O, sino po yung darating? Ang mahal na Panginoon. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo, huwag kunin ng sino man ay iyong putong. Pero sa verse 12, ang magtagumpay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. O, tingnan niyo po. Kaya sabi ng pilit na nagkukumbinsi sa akin, si Jesus Christ, mayroon siyang Diyos. Kaya nabanggit daw, di ba? Tama naman, mga minamahal. Nabanggit dito na mayroon, sabi dito, sa haligin sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa roon. At hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. O, 3 beses pa yan binanggit. O, kaya kung hindi natin alam ang one God doctrine, makukumbinsi ka na mayroong Diyos si Jesus Christ. Kasi tapos na yung mission niya sa lupa Nasa langit na siya. Pero, mga minamahal, tinatawag niya pa rin yung Ama, tinatawag niyang aking Diyos. Tama ba? So, ibig sabihin, hindi pa po nawawala yung dual nature ng ating mahal na Panginoon. Hindi pa nawawala dahil, mga kapatid, no? Tumatawag pa rin siya sa Diyos. Binabanggit niya pa rin yung
aking Diyos, nandun pa rin yung dual. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi pa tapos ang misyon nung human nature ng Diyos. Hindi pa tapos, mga kapatid. Dahil, mga minamahal, di ba? After ng rapture, muli siyang magkakatawang tao. Ang Diyos muling magkakatawang tao para maghari dito sa atin ng 1,000 years. So, hindi pa nawawala yung kanyang pagiging human being. Yung nature niya na pagiging tao, nandun pa rin. Hindi pa rin nawawala, mga kapatid. Kaya, mga minamahal, ito po yung mga bagay na ito, hindi doon ipinahayag sa mga nandoon sa tinatawag na bulaang turo, kundi ito po ay ipinahayag sa atin dahil ang ating beloved pastor ang siyang nagturo, nagpakilala sa atin na mayroon lamang nag-iisang Diyos at mayroon lamang mga minamahal. Ang Diyos ay nagkatawang tao kaya naging mayroong tao maminamahal na tinatawag na Hesukristo. Yan, mababasa naman natin yan sa 1 Timothy 2:5, mga kapatid. Basahin natin. Dito po sa 1 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Amen. Oh, yan. Yan, mga minamahal, ang laging ginagamit ng yung ibang pananampalataya. Oh, tingnan mo nga niya. Mayroong isang Diyos. Yan. Yan ang paliwanag nila, mga kapatid. At ang sabi, mga kapatid, para malinaw, sabi dito, sapagkat may isang Diyos. Ito yung pinapaniwalaan nila, yung Ama daw. Yun ang Diyos. At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yan, dinidiin po nila yan. Ang taong si Kristo Jesus. Kaya sinasabi nila, si Kristo daw hindi Diyos. Totoo yun, mga kapatid. Si Kristo, nung nagkatawang tao, hindi siya Diyos. Amen. Pero, mga kapatid, nung siya po minamahal, ay nagpakita ng mga himala, nagpakita ng mga tanda, sabi niya, hindi ito galing sa akin, dahil tao lang. Kaya, mayroon pa nga nagsabi sa kanya, mabuting guro. Tinawag siya, mabuting guro. Ano ang sagot niya? Huwag mo akong tawaging mabuti. Mayroon lang isang mabuti ang Diyos. Bakit sinaway niya? Dahil siya po ay nasa anyong tao. Tao siya nung time na yon. Kaya sinaway niya, huwag mo akong tawaging mabuting guro. Bilang tao, walang mabuti kasi sabi doon, wala kahit isa. Amen. Kaya sabi niya, isa lang ang mabuti ang Diyos. Dito, mga kapatid, nariribong po ang mga tao. No? Naguguluhan sila sobra na ang Diyos daw, mga minamahal, mayroon tagapamagitan. Mayroon tinatawag na yung mediator. At ang mediator noon ay ang taong si Kristo Jesus. Kaya pag nakinig ka ng doktrina ng isang Diyos at si Kristo ay tao lang, talaga kung wala kang alam, makukumbinsi ka. Dahil papatunayan nila na si Kristo ay tao daw. Tao lang daw. Tayo, mga minamahal, naniniwala tayo na si Kristo ay tao dahil nagkatawang tao siya. Amen. Maliwanag po yun, mga kapatid, sa Pilipos. Mababasa natin yun, na sabi niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At anyong alipin. Nakitulad sa mga tao. Napakalinaw. Ngayon, mga minamahal, pagdating naman doon sa Trinity, di ba? Kasi yung doktrina ng Trinity, mga kapatid, napakalawak niyan dito sa natin, sa buong Pilipinas. Sipin niyo po, mga minamahal, almost mga 80% ng mananampalataya sa Pilipinas, Trinity, one God and three person. Pero hindi nila alam kung anong pangalan ng Ama. Kaya, mga kapatid, kung nagbabasa tayo ng Bible, napakaliwanag na po ng sinabi ng mahal na Panginoon. Nung siya po ay nabuhay muli, no? Sa last part po ng Mateo, sinabi niyan, go ye into all the world. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Bautismuhan ninyo. Bautismuhan. Sa pangalan, yan ang hindi nila alam.
bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya yung mga Trinitarian, nababautismo, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala namang binanggit na pangalan. Di ba? Ano yung binanggit? Titulo. O, kung i-analyze natin ang Bible, mga kapatid, nung time na ito po ay nag-utos ang Panginoon, wala pa doon yung mga sa panahon natin ngayon. Ang kausap niya, mga alagad. Amen ba? Di ba, mga alagad yung kausap niya doon. Wala tayo doon, wala yung mga pastor ngayon, wala doon nung time na yun. Inutusan niya yung mga alagad. Bautismuhan ninyo sa pangalan. Kaya nung nagbautismo na, okay, sumunod na sila. Kasi utos yun eh. Utos. Nung sumunod na sila, mga minamahal, anong ginamit nila? Sa pangalan ni Jesus. Di ba? Di ba wala tayo sa mga gawa, mga kapatid? Wala tayo dyan mababasa na binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Lahat ng binautismuhan nila, si Pablo binautismuhan sa pangalan ni Jesus. Okay, kung ibabalik natin sa Mateo, ang hinahanap na pangalan doon, yun pangalan ni Jesus. So ibig sabihin, ang pangalan ng Ama, ang pangalan ng Anak, at ang pangalan ng Espiritu ay isa lang, si Jesus. Pinunta naman natin doon sa Exodo, ito naman yan, si Jesus, siya ang nagbanggit na, I am. Di ba? I am the door, I am the bread of life, I am the living water, I am the life, I am the light. Lahat nandun na sa Kanya. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. So, si Jesus Christ, yung nag-iisang pangalan na sukat nating ikaligtas. Wala nang iba. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nagpakilala kay Moses na I am, pagdating sa bagong tipan, lumabas na yung tunay niyang pangalan. Na ang pangalang yun ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Dahil sinabi sa Isaiah, walang ibang tagapagligtas. Sabi niya, ako ang Diyos. Liban sa akin, walang ibang tagapagligtas. Pagdating sa Mateo, ipinanganak ang tagapagligtas. Katuparan naman ng hula sa Isaiah 9:6 na ipapanganak ang bata. Tatawagin siyang kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Siya na yun. Yung bata na ipinanganak, siya na yung makapangyarihang Diyos, mga minamahal. Amen. Ngayon, kailan aalisin ng Diyos yung pagiging dual niya? Yung dual nature niya. Yung pagiging anak. Kasi sa lupa, di ba tinawag siyang anak ng tao, anak ng Diyos, Messiah, Kristo. So, kailan po yun aalisin? Yun ang tanong doon. Kasi aalisin niya yun, mga kapatid. Yung pagiging tao niya, yung human nature niya, aalisin niya yun. Ito yung kasagutan dyan, mga kapatid. Malapit na po tayo. Sa 1 Corinthians 15:24 hanggang 28. Yan. Pakibasa po ng yung malinaw. 1 Corinthians 15:24 hanggang 28. Dito po sa aklat ng unang Korento, Kapitulo 15, versikulo 24. 24 hanggang 28. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay niya ang kaharian ng Diyos, kaharian sa Diyos, sa makatuwid baga sa Ama, pagka lilipunin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sa 25, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ang kanyang mga talampakan at ang lahat niya mga kaaway. Sa 26, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan. Sa 27, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag sa itinangi yaong pagpasuko sa lahat ng mga bagay sa kanya. Sa 28,
At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy ang anak rin ang pasusukuin naman sa pagsuko ng lahat ng mga bagay sa Kanyang upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Amen. Oh, hindi gaanong clear. Okay, i-clear natin. No? I-clear natin. Sa verse 27, sapagkat kanyang pinasuko. O, sino ang nagpasuko? Si Kristo, yung anak. Ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi. Itinangi. Ibig sabihin, hindi pinasuko. Itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Sa 28, kung ang lahat ng bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayon, ang anak rin. Yan. Kaya ito, ginagamit ito ng ibang mga pulutong. Ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kaya kung wala tayong alam mga kapatid, maniniwala tayo na mayroon talagang ama. Kasi yung anak mismo, pasusukuin siya ng ama. Oh. Pero sino ang pasusukuin niya dito? Ang pasusukuin niya dito mga kapatid, yung pagiging human nature niya. Aalisin niya na, no? Kaya i-clear natin mga kapatid sa verse 24. Ano po ang nababasa natin dyan? Kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan. Darating ang wakas. Ibig sabihin, mga minamahal, pag dumating na po yung end of the world, di ba mawawala na yung heaven and earth? Ano ang papalit? New heaven and earth. Tama mga kapatid? At alam ba ninyo mga kapatid sa Bible, meron ding bagong pangalan ang Diyos? Nabasa ba natin yon? Kung meron siyang bagong pangalan. Para clear. Sa Revelation 3, talata ay 12. Balikan natin. Dito po sa Apokalipsis, ang kapitulo ay 3, versikulo 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na nananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Amen. Oh, di ba? Mayroon siyang bagong pangalan. At tayo naman ng mga believers, anong ibibigay sa atin? Batong puti na may nakasulat na pangalan. At ang nakakaalam lang noon, yung binigyan. May nababasa ba tayo noon? Amen? Meron, di ba? Yung batong puti na yon, hindi natin alam kung anong pangalan nakasulat doon. Pwedeng pangalan natin na bago. Kasi yung pangalan natin dito, binigay galing sa lupa. Yun ang isinulat sa langit. Tama. O, pagdating na sa new heaven and earth, pwedeng babaguhon naman sa pangaranta. Kaya sabi, ano man ngayon si nanay ta, ang tinaw ngayon sa kuyang pangaran, bako lamang ngayang magayon. O, pag abot sa new heaven and earth, maybe, hindi natin sinasabi na talagang meron tayo. Kasi yung bato na ibinigay, basahin natin para sigurado. No? Kung nasaan yung bato na yon na ibinigay, sa Revelation 2:17. Yan. Nandyan yan. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang nagtatago ay siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato... Batong puti. Yan. Isang batong puti. Isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na siyang bagong pangalan. Isang. Na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Amen. Oh, di ba? Meron? Meron, di ba? Maybe, bagong pangalan ng Diyos or bagong pangalan natin. Oh. Kaya mga kapatid, dapat nating maintindihan na pagdating po ng end of the world, susunugin na yung lupa at langit,
Sabi doon sa Revelation 21, sabi niya, ginagawa kong bago ang lahat. Babaguhin niya ang lahat. Pati yung pangalan niya, bago na rin. Pati yung lupa at langit, bago na rin. Pati yung binigay sa atin na batong puti, baka yun na rin ang bago nating pangalan. Tayo lang nakakaalam noon. Kasi sabi doon, yung binigyan, siya lang ang nakakaalam kung anong nakasulat doon. O, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. O. Kaya maminamahal, kailan po mawawala yung pagiging human nature ng Panginoon? Kailan? Pagdating sa end of the world. Aalisin niya na rin yung duality niya. Hahaliw na ito. Para ang Diyos saro na sana. Yan. Amen. Kaya kung mababasa nyo dyan sa Revelation, pwede kayong maligaw dyan dahil tumatawag yung kordero, tumatawag sa Ama. Yung kordero, sinasamba ng mga, yung elders, yung 24. Tapos yung nakaupo sa luklukan, sinasamba rin. Kaya sabi doon, Diyos din ang kordero at yung Ama Diyos. Pero kung may mapapansin mo dyan, mayroon dyan nakasulat na isang luklukan. Oh. Kaya nalilito dito yung mga Trinitarian. Nasaan yung upuan ng anak? Nasaan yung upuan ng Espiritu? Bakit isa lang? O, nandun sila sa sahig nakaupo. O sabi may nabanggit pa na, nakita ko ngayon ang Panginoon nakaupo sa kanan ng Diyos. Pagdating sa Revelation, wala naman doon upuan sa kanan. Ang ibig sabihin ng kanan, power po yun. Right hand of power. Tama ba? Hindi po yung literal na upuan. Kasi maminamal sa Revelation, isa lang ang upuan at isa lang ang nakaupo. Di ba? Hindi naman pwedeng sama-sama sila doon. Tulusindan na nakaupo. O, maliwanag ba mga kapatid? Amen? O, maliwanag na yung pagiging dual ng mahal na Panginoon. Dual nature niya. Hanggang po yun, bago mag-end of the world. Nandoon pa rin yun. Hindi yun mawawala. Kasi doon sa huli sa Revelation, sa Korinto na binasa natin, pasusukuin na yung anak ng Ama, aalisin niya na yung duality. Dahil hindi na siya kailangan magkatawang tao. Amen. Dahil tapos na mayroon ng bagong langit, bagong lupa. At alam niyo ba mga kapatid, malilimutan na rin natin ang lahat. Erase na sa ating memory kung ano yung nasa lupa, kung anong dinaanan natin, erase na lahat yan. Kasi bago na. Hindi na rin tayo magkakakilala. Dahil isang mukha na lang mayroon tayo. Pag tumingin, ay kamukha din kita. Oh, isa na lang. Parang na lang. Bagamat napakarami natin, isang na lang tayo. Katulad na tayo ng mga anghel ng Panginoon. Amen. O ngayon, minamahal, pagdating ng last day, yung false prophet, magpapakilala siyang Diyos. Lilinlangin niya ang mga tao. Kahit po yung mga hinirang na. Linlangin niya pa. Saan? Sa doktrina, linlangin niya. Sa himala. Ang mahal na Panginoon, itatatwa niya. Yuyurakan niya ang mahal na Panginoon na hindi yan ang Kristo. Ako ang tunay na Kristo. Yun nasasabihin ng false prophet, yung tinatawag na Antichrist. Kaya tayo, kung hindi natin alam yung totoo na doktrina, wala tayong alam mga minamahal, pagdating nitong Antichrist, very powerful, makapangyarihan, ibibigay sa kanya ang authority sa loob ng 3.5 years. Sabi doon sa Mateo, kahit yung mga hinirang, kaya niya pang iligaw. Sinong ililigaw noon? Yung hindi seryosong naglilingkod. Amen? Yung hindi sinsirong nakikinig. Yun po, minamahal. Pero pag seryoso tayo, umaasa lang tayo sa ating mahal na Panginoon, kahit mayroon pa dyan lumitaw, kahit anghel pa yan, mga minamahal, bumaba, hindi tayo basta-basta maniniwala dahil kilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kilala natin ang Ama na nagkatawang tao, mga minamahal. Kilala natin ang Diyos na nagpagaling ng ating karamdaman, nagbago ng buhay natin, mga minamahal, nagbigay sa atin ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, mayroon ako napanood na video. Napakagandang video. Alam niyo ba yung mga Muslim sa lugar po ng Gaza, kinausap sa panaginip. Ang panaginip nila, may nagpakita sa kanila ng tao na hindi nakita ang mukha sa panaginip. Maliwanag na maliwanag. At sinasabi sa panaginip,
Sinasabi nung tao na yon, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Maraming nakonbinsi ng mga Muslim. Ang Muslim, hindi mo yan basta-basta makonbinsi sa pagiging Christianity. Dahil matindi ang doktrina nila. Pag lumipat ka, patay, pugot ka. Pero maminamahal, pinaglaban nila dahil doon sa panaginip na nagpakita sa kanila na sinasabi, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Marami na rin mga Muslim na lumapit sa Malapay noon, nagbabasa na rin po ng Biblia. Dahil nasa huling panahon na tayo, huling araw na tayo mga kapatid. Kaya ay wala ng panahon pa para tayo po ay manglamig, manglupaypay. Amen? Itong mga nakikita natin ng mga kalamidad, lalala pa yan ng lalala, mga kapatid. Patindi pa yan ng patindi. Pero, tandaan natin, ang pananampalataya natin, patindi rin ang patindi. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Dahil sabi ng Malapay noon, wala akong ibibigay sa iyo na pagsubok na hindi mo makakaya. Yan lang ang tandaan natin. Okay, nandyan ang pagsubok, pero ang tandaan natin doon, hindi kita anak bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Dahil kasama mo ako, sabi ng Malapay noon. Ako'y sa iyo. Kaya sabi doon, huwag kang matakot. Salamat sa mahal na Panginoon. Lahat po ng pagpupuri at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Darako na tayo mamilamahal sa ating pong panalangin. At bago po tayo dumako sa ating panalangin, umawit muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Hallelujah. To where there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yeah, hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus Hallelujah, hallelujah. over fear and all anxiety, till every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Hallelujah. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Salamat, Panginoon. Shout Jesus from the mountains. Hallelujah. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy.
Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa iyo, mahal na Panginoon, ang papuri, pagwalhati, pagdakila, parangal at pagsaksa. Amin na mahal. Bago tayo po dumako po, Mami na mahal, sa ating pong panalangin. No? Nais ko muna itong basahin sa inyo, Mami na mahal, para maging klarado po yung ating pong tema, mga kapatid, yung topic. Sa 1 Timothy 3:16, for without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of the angels, preached unto the Gentiles, believe in the word, receive up of glory. Amen. Hallelujah. Ito po, mga minamahal, nagmanifest sa flesh. At ito pa, mga kapatid, 1 John 4:3. 1 John 5:7. Yan. About naman sa Trinity, mga kapatid. Baka magtanong kayo about sa Trinity. Ito po yung kasagutan about sa Trinity. Ako lang basa. 1 John 5:7. Yan, sabi dito, mga minamahal, for there are three record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. In these three are one. Yan. Salamat, mahal na Panginoon. Tandaan nyo na lang, mga minamahal, about sa Trinity. Kaya mayroon tayong one God and three manifestation. Yan po ang ating doktrina. Yan po ay ating pakatandaan. 1 John 5:7. These three are one, mga minamahal. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mabanal. Hallelujah. So, dalay, mala pastor. Wala Panginoon, kami po yung nagpapasalamat. Mayroon kang pinadalang tao sa amin, mala Panginoon.
ang iyong banal na propeta upang ituro sa amin ang buong katotohanan sa iyong pagka-Diyos, mahal na Panginoon, sa iyong pagkatawang tao, hanggang mahal na Panginoon, sa iyong mahal na Panginoon paghahari sa sanlibutan ito, sa darating na araw, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa kalang tinuro na buong katotohanan. Dahil sa katotohanan na tinuro nila, mahal na Panginoon, napalaya kami sa lahat ng paggawa ng kasamaan, kasalanan. Pinalaya mo kami, mahal na Panginoon, maging karamdaman namin, pinagaling mo, mahal na Panginoon. Nagpapatunay, mahal na Panginoon, ang mga tanda na ito na iyong sinabi. Ito po, mahal na Panginoon, sinabi mo sa iyong mga lingkod, nasasamahan mo, mahal na Panginoon, hanggang, mahal na Panginoon, sa katapusan ng sanlibutan. Kaya alam namin, mahal na Panginoon, kasama ka namin palagi, hanggang matapos ang sanlibutan ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa unang dalang, mahal na Pastor, maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin, sa nagdaang sama ng panahon. Iningatan mong lahat, mahal na Panginoon, at sa mga darating pa, mahal na Panginoon, ng mga kalamidad, kung ano man po mga dumating sa sanlibutan ito. Alam namin, mahal na Panginoon, ingatan mo kami. Kung ano man pagsubok, iingatan mo kami dahil ito sinabi. Mahal na Panginoon, dahil ang tumutupad sa iyong mga utos, iingatan mo, mahal na Panginoon. Sa ano man pagsubok na darating sa sanlibutan ito. Hallelujah, kami amang banal ng palataya sa iyo. At patuloy mo kami, mahal na Panginoon, turuan. Basahin ang iyong mga salita. Ibaling mo ang aming puso at isipan sa iyong mga salita. Lalo ka pa naming makilala ng lubusan. Hallelujah. At lalo kami magtiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hanggang sa iyong pagbabalik. Panghawakan mo kaming lahat, ang banal. Pagalingin mo po ang mga karamdamang taglay ng bawat isa, mahal na Panginoon, mga problema, bigyan mo ng kalutasan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hallelujah, itong mga aming panalangin. In Jesus' name, hallelujah. At aming sama-sama sinasaway. Aming pinapalayas ang lahat ng mga pag-alinlan, panglupaypay, mga paglalamig, panghihina, masamang espiritu, mga sakit, mga karamdaman. Cast out, in Jesus' name. Karamdaman, high blood, sakit sa puso, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, goiter, rayuma, arthritis, sakit sa atay, sakit sa apdo, sakit sa bato, lahat ng uring karamdaman, lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Mga pang-alila, panglupaypay, mga kalayawan, carnality, pride, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Mami na mahal, tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Let us shout and jump 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ating ipalakpak ating mga kamay sa ating pinamamahal na Panginoon. For there is a kingdom, the power, the glory, forever. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pasensya na po mga kapatid. Napahaba po ang ating pong Bible study, mami na mahal. Nakalampas po tayo sa oras. Utang na muna mga kapatid. At narito po tayo sa mga announcement. Narito po ang ating beloved preacher, Brother Rolen Villesa. Sa ating pagkakaroon ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Sunny. Purihin po ating napakabait na Diyos. Muli mga kapatid, tayo po ay darako po sa ating mga announcement. Bago tayo mga kapatid, darako sa ating announcement, ako ipapaabot ng pinakamataas na magpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsambat, hanggang sa ating napakabait na Diyos lamang. Dubling pagkalang po Espiritu sa ating minamahal, gagalang pastor, Minister Almeida, lahat po na kanyang beloved children, Almeida family, at sa mga pag-alaala, sa mga mabuting tulot ala, at pastor, beloved Madir, at magandang hapon na po sa lahat po na narito, sa ating mga beloved workers. Hallelujah, praise the Lord, sa pangunat po ng ating beloved ordained preacher. Sila po ating kasama sa mga panahon pong ito, araw pong ito, pagpalain tayo lahat ng ating mabait na Diyos, lahat po na narito, mga beloved co-preachers, mga kapatiran dito po sa lugar ng Salog, magandang gabi na po sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ating pong announcement mga kapatid, Miyerkules, tayo po ay patuloy dumalo, alam na po lang yung oras mga kapatid, alas 5 ba? Alas 4? Alas 5. Alas 5 mga kapatid, kaya alas 4:30 yaon na kita igdi. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Miyerkules po yan at sa dating po ng Friday, 6 to 1. Purihin po ang ating mabait na Diyos. At paglinggo mga kapatid, anong oras? Alas 9? 9:30 to 3. Ganitong oras mga kapatid. 9:30 hanggang ganitong oras, pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Ating pagpapakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo mga kapatid, patuloy tumulong po sa gawain ng ating mabait na Diyos at yung ating mga ipinagkakaloob sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At tayo po nakikita, tayo po pinagpapala ng ating mabait na Diyos. At doon po mga kapatid, mayroon mga panata o mayroon po mga
nangungusap ang ating mabait na Diyos at tayo po ay mga kapatid na tumulong sa patuloy po mga kapatid na pagpapaayos ng ating bahay sambahan natin mga kapatid. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hindi po nasasayang ang ating pinagkakaloob sa gawain ng ating mabait na Diyos. Yung patuloy umiibig sa utos ng ating mabait na Diyos, dakilang kapayapaan ang tinatamo doon sa nagsisiibig sa kautosan ng ating mabait na Diyos. Kaya habang tayo po ay nagkakaloob, nagbibigay ng ating mga special love offering o ating mga pledges sa gawain ng ating mahal na Panginoon, dakilang kapayapaan ang tinatamo na nagsisiibig sa kautosan ng ating mabait na Diyos. Kaya Diyos po ang nagpapala sa bawat isa sa atin habang tayo patuloy nagbibigay, bukas palad sa gawain ng ating mahal na Panginoon, ang kapayapaan na napili. Anumang kaguluhan nandyan, hindi tayo maaapektuhan sapagkat ang sabi sa Banal na Kasulatan, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan sa lahat ng oras ng ating hinaharap ng buhay sa mundong ito. Diyos po ang ating pinaglilingkuran. Diyos po ang tumutulong sa atin. Diyos po ang nagpoproteksyon sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy po tayo mga kapatid magkaloob sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo ay magbibigay ng special love offering. Ating ipanalangin mga kapatid. At pagkatapos po niyan mga kapatid, mayroon pong batang iaalay. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. May nakalagay ba dito? Wala. Praise the Lord. Offering. Purihin ka, mahal na Panginoon. Dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po, mahal na Panginoon, at kami malapit ako ng pagbibigay ng aming special offering sa iyong malagawain. Dalangin po namin sa iyong mahal na Panginoon. Specialin po, mahal na Panginoon, na patuloy mong ipagkaloob sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, at walang sawa nagbibigay sa iyong gawain, mahal na Panginoon. Patuloy mong pagpalain. Alisin mo lahat mga hadlang, sa aming mga nabuhay, salot sa aming mga negosyo. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Ito po namin sa palangin, sa matamis, at makapaling pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Confess, the heavens are open over me. I am blessed. Every day I will say the blessings of God all over me, and I know where I go, your goodness and mercy follow me. With every moment that goes by, I will recognize I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. All I needed is provided and more, and I'm walking in the favor of the Lord. I am blessed, I am blessed. With my mouth I confess, the heavens are open over me. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Ating mahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po mga kapatid, pagpalain po tayo lahat ng ating mabait na Diyos. Diyos po ang magpala sa patuloy nagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Purihin po ating mabait na Diyos. Muli mga kapatid, tayo po idarako na po sa ating closing prayer. Amen po ba? At pagkatapos po ng ating closing prayer, tayo po ay ating po iaalay ang ating anak po ng ating mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po mga kapatid, manalangin sa ating pagtatapos. At sabay na po yung ating breaking mga kapatid, ating mga kapatid, Brother Jerk. Hallelujah. Magsipan na ba mga kapatid yung ating mga sponsor sa pag-aalay ng bata? Closing prayer, ating mga kapatid, beloved Brother Jerk. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay na ang breaking. Praise the Lord. Amen. Tayo ay manalangin mga minamahal sa ating pagtatapos. Hallelujah. Sa oras nito. Hallelujah.
Opo, dakila mapagpala naming Diyos, Ama namin nasa langit sa matamis, dakilang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan ang pamahal Panginoon, muli maraming salamat sa matagumpay na pagtatapos na yung banal na gawain sa araw na ito. Mahal na Panginoon, hallelujah, at maraming salamat sa iyong dakilang gabay patnubay pagkilos. Sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah sa iyong napakatamis at banal na presensya na aming naramdaman sa buong maghapong ito. Hallelujah, maraming salamat. Mahal na Panginoon, hallelujah sa iyong dakilang gabay patnubay pag-iingat. Kami nakarating sa daong ito, mahal na Panginoon, hallelujah. At minsan pa, gayon din sa mga papuring awitin, hallelujah, mga patutupas salamat, pagkakaloob, lalo tigit sa iyong banal na salita na aming napakinggan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa iyong pag-iwahiwalay, dalangin naming lubos, yung dakilang gabay patnubay pag-iingat sa bawat isa, mahal na Panginoon. Paano mo kami pinag-ingatan makarating sa daong ito ng maluwalhati? Kasi sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, sa mga may sasakyan at gayon din sa mga naglalakad, sa mga malayo at sa malapit. Pag-ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. At minsan pa, pagpalain mo rin po ang breaking naming pagsasaluhan sa araw na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, maging magamit namin na kalakasan, physical, mahal na Panginoon, at pagpalain mong lubos ang nagkuloob ng mga pagpapalang ito, mahal na Panginoon. Ito pong aming samot na lang in the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.